Kabanata 33, Alive. Wala na yatang mas puyat pa sa akin. Madaling araw na ako nakatulog ng tuluyan at nang dumilat ako, kitang-kita na mataas na ang araw sa labas. I knew this marriage is a bad idea. 3 araw pa lang kaming kasal, kung ano-ano na ang iniisip ko. I have been suppressing my true feelings for years and now I'm tested each waking moment because of this marriage. This has awakened my dangerous emotions and dangerous drives. It's only been 2 days. Kagabi sumagi na talaga sa isipan ko na kung may mangyari man sa amin ni Hades, ayos lang. It's one way to prove to him that he really shouldn't stay with me. Alarmed by my thoughts, I tried to calm myself down. Tingin ko, ginawan ko lang ng excuse ang hindi mapawi-pawing pagnanasa ko sa kanya hanggang ngayon. My stupid self even thought about getting better things out of this marriage. Hindi iyong puro iyak at sakit sa puso lang ang matatamo ko kapag naghiwalay na kami. At least, I experienced wonderful and beautiful things somehow. Oh, the excuses you make up just to pretend that you're not a free-floating green and dirty seaweed. Mabuti na lang at bumangon na siya sa umagang ito. Masyado na sigurong tanghali para manatili sa tabi ko. Nakatagilid at harap pa rin ako sa kanyang side nang bigla kong narinig ang kanyang mababang boses. Mabilis akong pumikit. Hindi ko alam paano siya pakisamahan pagkatapos kagabi. The shameless touching I did and the times he tried to talk to me while I pretended I'm asleep. Yeah, kakausapin ko. He's on the phone. Mukhang palapit siya sa kama. Aha. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko dahil nararamdaman kong palapit siya. Mukhang umiwas sa kama at pumunta sa gilid. I tried to look at him with my eyes on slits to make it seem like I'm still asleep. Unang nakita ko ay ang nakatalikod siya at nakaharap sa bintana. Iyon ang dahilan kung bakit ako dumilat ng tuluyan. The defined and toned muscles of his back almost made me gasp. At kung namangha na ako roon, mas nagulangtang naman ako na wala siyang nituwalyang saplot kahit bagong ligo. On my view is his round glorious ass as he maintained his posture while putting coffee on his cup. I almost uttered a curse. Natigil lang nang bahagya siyang sumulyap sa akin habang sumisimsim ng kape. I had a glimpse of the shadow of his member and I wanted to shut my eyes but it stayed open, mesmerized by this new discovery of him at dahil hindi ko agad na ipikit ang mga mata, natanaw niya akong nakatitig. Shamelessly, I stuck with my original plan and shut my eyes despite the glaring truth that he knows I'm awake now. I'm immediately sweating hot bullets. I saw it. I saw him. I can't believe he's very relaxed and easy as he walked naked in his room. He's not alone. I'm here. Oh, kailangan ko bang masanay dahil mag-asawa naman kami? Habang tumatagal, lalo akong pinagpapawisan. Titingnan ko. Magaan niyang sinabi. I'll call you back, Aris. Close your eyes. Don't get tempted to look at him again. He saw you for sure. You can prove whatever he's thinking about you right now. Close your damn eyes. Tulog ako, Hades. Guni-guni mo lang yon na dumilat ako. I shut it so hard. Naghintay ako na sasabihin niya sa kausap sa cellphone pero wala nang dumating. Natili akong nakapikit, natatakot na kapag susubukan dumilat ay nariyan siya at nag-aabang. Para akong nilubayan ng kaluluwa nang naramdaman ko ang mapanuyang mga halik sa aking pisngi patungo sa aking labi. Kinusot ko ang mga mata ko, kunwari nagising niya. Oh, he said hoarsely. Did I wake you up? Sorry. That was my cue. Dumilat ako at humikab. Isang sulyap sa katawan niya at medyo dismayado nang nakitang may tuwalya nang nakapalupot sa pang-ibaba niya. Morning. Morning. Medyo napapaos ko ring sagot. He smirked. Let's have breakfast. Tumango ako. Inalalayan niya ako sa pagbangon. Natanaw ko kaagad ang mga pagkain sa lamesang kinuhanan niya ng kape kanina. Hindi ako makatingin sa kanya habang puyat na humakbang patungo roon. He pulled the chair for me and let me take a seat. Did you have a good sleep? Sinundan ng mga mata ko ang tuwalyang nakatapis sa kanya nang lumapit siya sa kanyang upuan. I only saw a bit of him a while ago and I could already tell he wasn't even turned on and it's sticking out like it's ready. Right, Felicia, are you listening? He asked when I'm too lost in thoughts.
Hinilot ko ang sentido ko. Oo. That's good. Pupunta tayo ng music room at library mamaya. May mga kailangan kang tingnan at doon na natin asikasuhin sa library. May titignan? Ano? Bago niya pa ako nasagot ay bayolente nang tumunog ang cellphone ko. He took the liberty to get it on the side table. Ibinigay niya sa akin iyon at habang nilalagyan niya ako ng pagkain sa pinggan, I excused myself to answer Mommy's call. My goodness, Felicia! Tawag-tawag din naman! Kinakabahan na ako sa'yo. Sa dami ng ginagawa ko rito, nag-e-expect ako na kahit text na lang ay makakatanggap naman ako para update galing sa'yo. Mommy's friends are on fire in the morning. I'm sorry, Mom. I just woke up and... Just woke up? Anong oras na? Abat sarap na sarap ka riyan ah. Nagkatinginan kami ni Hades. Nararamdaman kong kahit hindi naman naka-loudspeaker, narinig niya sa ingay ba naman ni Mommy. Nasaan ka na? My man went to your pad yesterday and got your things from there. Isiship na rito sa bagong bahay natin sa Tagaytay ngayon. Wala na masyadong nagtatanong sa nangyari dahil sa speech ko kahapon, except sa mga dating close friends mo. Kailan ka uuwi? At nasaan ka na ba? Bakit hindi ka nagte-text o tawag masyado? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam alin ang uunahin kong sagutin. I expected to stay here a bit. O siguro dahil hindi ako sanay na isiping babalik nga ako sa Maynila kahit pa may assurance na hindi naman ako pagkakaguluhan ng mga dating kilala roon. Nasa Castiglione po, Ma'am. Property ng mga Riego. Kasama ko po si Hades. I thought she's going to deny it again or scold me for saying that, but she continued formally. Nagkausap nga kami ni Hera at ng President. They asked me when you're coming home. I couldn't answer because I still can't believe that you married their son. Medyo may halong galit sa tono niya. But whatever now. I just want you to come home. Pinaasa ko si Atticus na sa wakas luluwas ka na rito at bigong-bigo ang kapatid mo dahil wala ka pa rin. Ilang araw pa lang naman, Ma'am. Hay nako, alam mo, natatakot pa rin naman talaga akong umuwi ka rito sa atin pero mas nakakatakot na malayo ka at walang bantay. Lalo na dahil alam na ng lahat ngayon na buhay ka. Their house is heavily guarded so I'm fine here. But, so are you saying that you don't want to go home yet? Naghihintay si Atticus dito at nag-effort na ako. Triple na ang guards dito. Diyan ka pa rin? Ma'am, no, uuwi po ako. Where is Hades? Is he around? I'll talk to him. Alam kong naririnig iyon ni Hades, lalo na noong nakita ko siyang nagpunas ng kamay at tumuwid sa pagkakaupo para lang sundin ang gustong mangyari ni Mommy. Ma'am, tayo na lang po. Why? Did he say no? He can talk to me? May hamon sa tono ni Mommy. I'll talk to her. Hades assured me. Kinagat ko ang labi ko at ni-loudspeaker ang cellphone dahil hindi ko kaya silang dalawa lang ang mag-uusap. Naalala ko pa ang biro ni Mommy tungkol sa paghuhukay sa kabaong. We're together and having breakfast right now. Ni-loudspeaker ko na po. Good morning, ma'am. Hades said respectfully. Good morning. Medyo mayabang naman ang tono ni Mommy. I just want to know when my daughter is coming home. I did everything to make sure that she will be safe coming back here, pero mukhang wala pa ring planong umuwi. As a mother, I can't bear to sleep at night knowing she's somewhere without my protection. I'm sorry, ma'am. I'm just waiting for the right time to come home. We are about to choose some furniture for our house in Tagaytay today, pero pwede pa rin naman po kaming umuwi na mamaya. Kung handa na po si Felicia. Of course, handa na siya. Hindi ba, anak? Sa tono ni Mommy, pakiramdam ko hindi siya tatanggap ng taliwas sa gusto niya. Opo. Yun pala eh. Then, can I expect you for dinner tonight? Hindi ko inasahan iyon. I really expected to stay here for long, but I guess it can't be helped now. Dahil sa desisyong iyon, naging abala si Hades sa breakfast tungkol sa pag-uwi namin. Handa na naman yata siya pero gaya ko, hindi niya rin siguro inakala na uuwi kami sa mismong araw na iyon. Pagkatapos kong maligo at magbihis na, laking pasasalamat ko at mukhang nalihis na ang mga usapan sa kahiyahiyang kilos nitong umaga. Are you sure? Ipinakita ni Hades sa akin ang titirhan naming mansyon sa Tagaytay. It was in an exclusive village and heavily guarded. Malaki ang mansyon, lalo na ang master's bedroom. Ipinakita niya ang itsura ng bawat silid at wala akong maipipintas. Mas malaki pa ang walk-in closet niya sa walk-in closet ni na Mommy at Daddy sa dati naming bahay sa Manila. You don't want the furniture to change? He asked me again.
Maganda na naman. Siguro titignan ko na lang kapag naroon na tayo kung may gusto akong baguhin. Nasa loob kami ng library ngayon ni hindi ko pa tuluyan na appreciate ang lawak nito. If our Tagaytay home is huge, this one here in Castellana is just insane. Hango yata sa isang palasyo at kahit ang mismong library ay high ceiling pa. Alright, how about the pool? Do you want to change anything? Nakatingin na ako sa mga dambuhalang bookshelves at umiling na. Wala na sa sarili at masyado nang namamangha sa paligid. Nawala ako sa mga hilera ng mga bookshelves na may iba't ibang libro. I suddenly want to read but there are too many of them. I can't decide which one to get. Nakita kong malawak pa ang buong silid. Isa-isa kong tiningnan ang bawat shelf hanggang sa umabot ako sa dulo at mga paintings at sculpture naman ang naroon. My lips parted when I realized how filthy rich their family is. At nasisiguro kong hindi lang ito ngayon. They have been rich for a very long time. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Hades. Naalala ko kung ano ang ayos niya noon at ano ang inakala kong buhay niya. Isa siyang construction worker. He got promoted a few days or weeks after that, but before that, he was a construction worker. Hindi ako makapaniwala na hinayaan siyang magtrabaho ng ganoon. Hindi ako makapaniwala na ang isang katulad niya ay walang kahirap-hirap na kinayang magtrabaho sa pinakamababa sa kanilang kumpanya. Mas lalo lang akong namangha. He was the first man who ever made me feel that way. Maybe I wasn't the first girl who saw him as he was, or the first girl who loved him for who he is. I'm not the only girl who pursued him so hard, but I am the girl he loved. Hindi kaya nagkamali siya? Binuksan ko ang double doors sa dulo at nakapasok sa isang maliit na sinehan. May isang pintuan din sa gilid at tingin ko iyon ang pintuan papasok dito kung galing ka sa labas. This is amazing. Naupo ako sa isa sa mga komportableng upuan at hinayaan ang sariling tanggapin ang lahat ng iniisip. Do you like it here? He asked. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Agad akong tumango. Hindi mawala ang titig sa malaking screen sa harap. Ang laki ng library nyo at ang ganda rito. Puri ko. We have a small library and movie room at home too. Hindi gaya kalaki nito pero kung gusto mo rito, dadala ulit tayo. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Naupo siya sa tabing upuan. Hindi ko na napigilan ang pagragahas ng mga tanong ko. Bakit ka naging construction worker noon? Though I think I know his answer. He paused and looked at me for a moment. Tinanggal niya ang nakapagitang armrest sa amin at hinarap ako. Gusto kong maintindihan ang bawat trabaho sa kumpanya namin. I am to lead it one day, along with the companies I made. The companies he made? I wonder how amazing his track record is after 3 years. Alam kong binili niya ang mga lupain ng mga Larrazabal at marami pang iba. He's been the fastest and the most powerful young tycoon of his generation. The iron ore, the renewable energy, all of it, he authored it. My mother's family is rich, but we don't come close to your family. That doesn't define me. Nagkatinginan kaming dalawa. May hamon sa mga mata niya. I'm scared to ask him what defines him. But you like what you're doing, right? Simula sa pagiging construction worker mo hanggang sa naging engineer ka? Gusto mo yon? Yes. Ngumiti ako. When will I ever stop being so amazed with him? I have never met a person so sure of himself. Sa trabaho, sa kilos, sa lahat. Iginala ko ang mga mata ko sa mga classic movies na nakamagarang frame sa gilid. My jaw dropped at a movie I used to watch as a kid. How about you? Do you like my life? My eyes darted to him and I chuckled. Why do you ask me? His lips are now in a grim line. Hindi ko hinintay ang sagot niya sa tanong ko. Dahil noon pa man, ano man ang buhay niya, tanggap at gusto ko. I like it. Good. He whispered hoarsely. Not because you're rich, but I think there's nothing better than a life where dreams are achieved. Ibinalik ko ulit ang mga mata ko sa paligid ko. I wonder how it feels like to watch a movie here. Namilog ang mga mata ko nang nakitang may nagsimulang palabas. Nilingon ko si Hades sa mangha ko. Kaya lang, nanatili siyang nakatitig sa akin at hindi na namamangha sa sinihang eksklusibo sa bahay nila. Ganda dito!
Sabi ko at napatitig na sa screen. I didn't really realize that until now. Napawi ang ngiti ko at napatingin sa kanya. Seryoso siyang nakatitig sa akin. Unti-unting gumapang ang hindi maintindihang sakit sa puso ko. I remember those eyes. I remember every time he looked at me that way for the past months. He shifted and tried to calm himself. How about you? What are your dreams? Sumulyap ako sa palabas bago ibinalik sa kanya ang tingin para sagutin siya. Gusto kong maging engineer. Kahit na alam kong mahihirapan na ako sa field na yan dahil kay Daddy, nobody will trust me. I smiled through the slight pang of pain. Feeling ng lahat, guguho ang gawa ko. Nobody will give me a project or hire me. Still, I want to be one. I trust you. I'll hire you and give you a project. Nagulat ako. Hindi na natanggal ang mga mata ko sa kanya. You'll do that because I'm your wife. I'll do that because I believe in you. Ngumiti ako dahil kahit anong sabihin niya, alam ko kung bakit niya iyon gagawin. But I do appreciate his efforts to build my dreams back. Thank you. He smiled sadly and for a moment, he looked at the screen with a classic love story on, volume a bit low. Ibinalik niya ang tingin sa akin. My dreams aren't achieved yet. Nagulat ako roon. Sa dami ng achievements niya, posible pa rin pala iyon. Siguro, para sa kagaya niyang paniguradong matayog ang pangarap para sa sarili, marami pa siguro siyang pangarap na hindi ko alam. Talaga? Medyo natawa ako. You've achieved a lot, but what else do you want? He licked his lower lip and tilted his head. I want to watch a movie with you. Napawing muli ang ngiti ko at napalitan na lang ng gulat. A movie? With me? He licked his lower lip again. I want to date you in a fancy restaurant, under the stars or on the shore. I want to travel with you. Huh? I know you don't want to hear this because, unlike before, we're clearly not on the same page about our relationship anymore. But I've lost too many chances and too many time. I can't hold back and keep this to myself. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Alam ko ang nararamdaman niya sa akin, pero lagi pa rin yata akong magugulat sa intensidad nito. He wiped away the tear that fell on my cheek. Yumuko ako. Hinawakan niya ang gilid ng kaliwang binti ko at pilit na inilapit ako sa kanya. He kissed my cheek gently. My dream is to have your love and only that. There's nothing more I could ask for if I have you. He whispered. Kinagat ko ang labi ko at pilit na pinapatatag ang sarili. I'm in a very dangerous line. Hindi ko na alam paano ako napapayag ni Hades na pakasalan siya ngayon. It was all like a whirlwind and now I'm here. Then we'll watch movies, date everywhere, and travel. We have 2 years. I whispered. He slanted his head and planted a soft kiss. I kissed him back gently. Tumigil siya at nagkatinginan kami. Ang madilim niyang mga mata ay mas lalong nagpakaba sa akin. 2 years to convince you to spend your whole lifetime with me. He whispered and kissed me again. I still can't believe this. What a stupid businessman you are, Hades Riego. Each time I kiss him back, he kisses me back in a different intensity. At sa bawat halik na nagdaan, hindi ko na namalayan na mas lalo lang kaming nasabik. His kisses became more hungry. Ang mga kamay niya ay naghahanap. Ang katiting na lohika sa isip ko ay parang naglaho. He groaned when his hand went inside my dress and he cupped my breast. Napatigil ako sa paghalik at napatingin sa kamay niya. I hope you only do this when we're alone. I hope you won't think about going out without your bra. I chuckled. Pwede yan. Girls abroad do that. He gritted his teeth. Sa isang angat sa akin ay nasa kandungan niya na agad ako. His kisses are now on my neck as I struggle to keep my sanity intact. I am all shivery as he kissed me back on my lips and I felt his thumb pleasuring the tip of my breast. Napaliyad ako sa ginagawa niya. It was like he's tempting my body and testing it to its limits. Inilipat niya sa kabila at bumaba na ang halik niya sa aking leeg. Feelings incompletely alien to me surfaced. Heat enveloped my whole body abruptly. Lalo na nang naramdaman ko ang labi niya sa aking dibdib. His hot lips kissed my nipple as the other one was kneaded by his hands. Then afterwards, he did it alternately. A moan escaped my mouth.
Uminit ang pisngi ko at bahagyang nabalik sa wisyo dahil sa sariling tinig. Shock gripped me when I felt something in between his thigh. Wounding mine, my moans were now urgent. Isang malutong na muna ang pinakawalan niya. Nag-aalangang pagtigil ang ginawa niya at nagkatinginan kami. Namumungay ang mga mata ko at siya na may parang lasing. If I take you, I'll take you on your bed, not in some movie house. Kagatlabi akong ngumiti. Hindi ba maganda rin naman ang ibang lugar? His eyes narrowed and the way he licked his lips distracted me. I felt like a thirsty woman in a desert and he is the oasis. Not for our first time. After that, I'll take you anywhere and anytime, as long as we're alone. Sumulyap ako sa nararamdaman ko sa inuupuan ko sa kanya. I thought you don't wanna waste time. His jaw clenched more and his eyes are now in a darker shade. I felt his hand on my panties, in between my thigh. Niyakap ko siya para sa nawawalang lakas, lalo na nang ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Sa itsura niya kanina, akala ko magagalit siya at paparusahan ako. At kung ito nga ang parusa niya, parang ang sarap niya namang kalabanin araw-araw. Hate! Hindi na ako halos makapagsalita. All that comes out of my mouth are moans and cries of pleasure. Bawat galaw ng daliri niya sa akin para akong hinahamon. And my stupid selfish self would let it do me. He kissed my neck as his finger continued coaxing me gently. Hindi nagtagal ay kumawala sa akin ang pinakamalakas at mahalay kong halinghing. I hugged him so hard as my body convulsed and broke into fragments. Hinahabol ko ang hininga ko habang niyayakap siya ng mahigpit. He stopped very slowly. He kissed my cheek. Natili ako sa ayos ko. Hindi alam kung ano ang nangyari at bakit ganito ang pakiramdam ko. Isang katok sa double doors ay tinanggal niya agad ang kamay niya sa akin. Inayos niya ang damit ko at niyakap ng mahigpit. Mabuti na lang dahil hindi ko alam anong gagawin ko kung ibinalik niya ako sa aking upuan. Sir, nakarating na po ang Cessna. Thank you. Please facilitate the check now. Susunod lang ako. Aniya, mababaliw na yata ako. I got carried away after our talk and now I'm a whole mess. Buhat ako ni Hades pabalik sa kwarto. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya at hindi na gustong malaman kung may nakakita bang kasambahay o bodyguard. My whole face is on his shoulder, trying hard not to show it to anyone. Pagkalapag niya sa akin sa kama, ay hinalikan niya agad ako. I wish we have more time here, but your mom wants you home, and I have fucking things to do just to get it done. Ngumisi ako at tumango. He glared at me, obviously torn between staying with me or facilitate our leave. Mag-aayos na rin ako para mamaya, sabi ko. He nodded. I hope your mom will accept my parents for dinner in your new home. Sige, tatawag ako kay mami ngayon pag alis mo. Kukumbinsihin ko siya. Thank you, he said and kissed me on my forehead. Tumayo siya ng maayos at umambang aalis pero nagtagal ang tingin sa akin. My eyes drifted on his chins and saw the bulge. I smirked. He shook his head and glared at me for a while. Pagkatapos ng ilang sandali ay umalis na siya. Isang oras yata akong tulala at nakahiga sa kama habang iniisip ang nangyari roon. Well, if we dated in movie houses back then, I'd probably kiss him anyway. But what happened today was more than a kiss. Mababaliw na yata ako sa kaiisip sa nararamdaman. Gusto kong puksain ang mga negatibong nag-aabang sa isipan ko kahit ngayon lang, pero sa huli, alam kong nagiging makasarili ako, na hinayaan ko lang ang sarili ko sa gusto ko. Ma'am, uuwi na po kami ni Hades mamaya. We can have dinner, but can we also include his family? Sino? Si Hera at President? Para bang hindi niya kilala ang tinutukoy ko. At saan? Dito? Opo, sana po, kung pwede. Why don't we eat in your new home instead? At huwag na rito kung kasama lang din si Hera. Mommy, I think the Riagos are good people. May atraso lang tayo noon at consequences lang iyong mga kaso galing sa board. May sinabi ba akong masama sila? Ang sinasabi ko, hindi ko sila gusto. Pati ang asawa mo. Lahat sila. Sa bahay niyo na lang tayo kumain at bumisita ka na lang bukas sa amin. Dadalhin ko si Ate Kus nang makabisita naman sa inyo.
Titignan ko rin kung gaano kahanda yung Hades na yan sa pag-aasawa nyo at bakit mabilisan. Dagdag gagawin kay Hades na sa aming bahay pa bibisita si Mami pero wala na akong magagawa. Kaysa naman mabadrip si Mami at ayaw niya nang magpakita sa mga Riego. Hera invited me in their Manila home tomorrow, but of course I refused. Baka imbitahin ka ha? Sinasabi ko sa'yo kami ng kapatid mo ang naghihintay sa'yo rito, kaya bukas dito ka pa rin sa bahay. Hayaan mo yung si Hades doon at dito ka na lang sa amin. Para akong nasa isang panaginip dito sa Castellana at ngayong aalis ako patungong Luzon, para naman akong babangungutin sa dami ng iisipin. I wonder if we could go back again and at least take a vacation here. Sa harap nito ay isang mahaba at malawak na baybayin. Hindi ko nakakalimutan ang itsura ng paglubog ng araw noong pagdating namin dito. It was a beauty. I suddenly regret not watching the sunrise earlier today. Since our wedding, the sunrise has a new meaning to me. Ngumiti ako habang nagsusuklay ng buhok. Katatapos ko lang mag-ayos at diretso na para sa dinner na gustong mangyari ni Mami. I'm wearing a black short tight dress with a voluminous shoulder sleeve that's tight on the forearms. I wore my hair in a clean bun. Bahagya akong nakaramdam ng nostalgia. Hindi ko namalayan na ganitong-ganito pala ang buhay na tinalikuran ko. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabalik ko. Maaring sa ilang araw, linggo o buwan ay mas mabuting sa bahay na lang muna ako pero hindi may iwasan ang pagkikita sa mga dating kaibigan at kakilala. This is really happening. This is something that I tried to forget and tonight I'm really coming back. Nakaitim na long sleeves si Hades at kulay dark gray naman ang pants. Bahagya akong napangiti na pareho kami ng suot. Pinanood ko ang helicopter. Nasa helipad kami ngayon. Hindi kalayuan sa kanilang mansyon. Buong biyahe, wala akong ibang inisip kundi ang pagbabalik. I couldn't feel the excitement. I was mostly scared or nervous. May sariling helipad malapit sa bahay na napili ni Hades at kahit pareho naming ibinilin sa mga magulang namin na sa bahay na maghintay at may kasambahay doon na naghahanda ng pagkain namin, pareho silang nakaabang sa field. Naglahad ng kamay si Hades sa akin pagbaba. I put my hand on his and gathered all my strength to finally face the people who once thought I was dead. My daughter! Mami lamented. Naunang tumakbo si ate ko sa akin at niyakap agad ako. Malapad ang ngisi kong niyakap din ang kapatid. Mami said you'll stay for good. I'm so happy, ate. Si ate ko na sobrang laki na ngayon. I kissed him. I missed you. You grow up so fast. Nakaabot na si Mami sa amin at niyakap na rin ako. Sa likod ay nakikita ko ang unti-unting paglapit ni Hera Riego. The men behind her were slower. Titig na titig si Hera sa akin at kahit na palubog ang araw ay kitang-kita ko ang pagkakamangha sa mga mata niya. She tore her eyes off me and looked at her son. Isang haplos sa panga ni Hades na tiling nakatayo si Hades hindi kalayuan sa akin, nakatitig sa ina. Pumikit ng mariin si Hera Riego bago marahang hinalikan ang pisngi ni Hades. Nang dumilat siya, may kaunting luha sa kanyang mga mata. Pilit siyang ngumiti habang malamyos na tiningnan ang anak. I'm sorry. Hades wiped her tears. Ngumiti lalo si Tita Hera. Wala nang halong pait. Hinalikan niya sa kabilang pisngi ang anak at may ibinulong. Nanatiling nakatayo na parang bato si Hades. Nakalapit na ngayon pareho si Aris at si President. They exchanged a bit of pleasantries. However, Hera Riego's eyes were on me now. She looked at me as if I'll slowly fade away when the sun sets. Bumitiw si Mami at ate ko sa pagkakayakap sa akin. May inutos si Mami saglit sa mga kasamang bodyguard at sa pagbaling niyang muli sa akin, nakayakap na si Tita Hera sa akin. I'm so glad you're alive. I'm so happy, Felicia. She whispered.